Magandang araw mga kaparokya, ngayon po ay araw ng Sabado, September 21. At kapag araw po ng Sabado, syempre special yan sa mga noontime show. Mga kaparokya, ilan sa pag-uusapan natin ay ang magaganap mamaya sa longest running noontime show sa bansa, ang Eat Bulaga. At ito nga po ay ang championship round ng Pamilyang Henyo sa Gimme 5. Pero bago yan mga kaparokya, humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong ma-notify sa mga bagong video na ilalabas ko. At pakidamay nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! Mga kaparokya, umpisahan natin ang ating kwentuhan sa highest views na nakuha ng dalawang noontime show kahapong episode September 20. Sa oras na 1:35 PM sa segment na Kalokalike, ang It Showtime ay may highest views na 74,000. At ang Eat Bulaga naman po sa oras na 1:41 PM sa segment na Gimme 5, sila ay may 84,000 views. So dito ang It Showtime ay hindi muling nakuha ang average views nila na 100,000 at ang Eat Bulaga naman po ay na-meet ang 70,000 average views nito. So 3 in a row nang hindi na-reach ng It Showtime ang target number views nila sa likod ng pagkawala pansamantala ng main host nito na si Vice Ganda na kasalukuyang nasa United States para po sa kanyang concert. So talagang malaki ang impact ng pagliban ni Vice Ganda sa noontime show ng ABS-CBN dahil hindi nila nasusustain ang pagtaas or ang taas ng views nito. Samantala, magtatagisan sa pautakan ang mga kasama sa championship or grand finals ng Gimme 5, ang mga Pamilyang Henyo at ito nga ay ang Kapuno family ng Quezon City, San Juan family ng San Juan City, Cabezas family ng Manggahan Pasig, Lanzaderas family ng Rodriguez Rizal, Crisostomo family ng Balanga City, Bataan, Mangrobang family ng Plaridel, Bulacan, Magduralang family ng Marinduque, De Los Reyes family ng San Mateo Rizal, Esteban family ng Norzagaray, Bulacan, at ang kumumpleto sa lineup, ang Brown family ng Cabuyao City, Laguna. So sino kaya ang siyang papalarin para makapag-uwi ng tumataginting na 300,000 pesos? Let's find out in a few hours mga kaparokya. Samantala, grabe ang naging kwento sa Bawal Judgmental Gaba kahapong episode kung saan ang celebrity guest contestant ay ang kapamilya actress na si Janine Gutierrez na may isa pang kasabihan na basta naka-white t-shirt at maong kasing ganda ni Aling Maliit na talagang ikinatuwa ng mga host, particular ni Aling Maliit itself, Riza May Dizon. Actually, di lang si Riza ang naka-white shirt at maong, kundi pati na din ang celebrity guest judge at ang co-host nito na si Miles Ocampo. So nagkataon lang talaga na pareha sila ng suot mga kaparokya. Anyway, mga kaparokya, nakakaiyak, nakakalungkot at nakaka-inspire ang kwento ng participant sa Bawal Judgmental Gaba na si CJ dahil sa kanyang murang edad ay may dinadala na itong kakaibang kondisyon or rare immune disease na para sa isang magulang, partikular sa ina nitong si Lizelle, ay sobrang sakit ito para sa kanya. Ang kakaibang kondisyon nito ay tinatawag na Henoch-Schönlein purpura. Ito ay isang uri ng sakit sa dugo or autoimmune disease kung saan apektado ang mga organ nito. Base lang din yan sa kwento ng ina ni CJ. Makikita sa isang tao na may gantong uri ng sakit ang rashes sa katawan na sobrang pula at kumpul-kumpol na minsan ay masakit, mahapdi at makati. Depende sa taong may tangan nito. Actually, isa ang anak ni Legit Dabarkads at dating Eat Bulaga host na si Ruby Rodriguez ang may gantong uri ng sakit. Ang masakit pa dito kay Ruby ay espesyal ang anak
nito. Alam nyo na kung anong ibig sabihin ng espesyal. Kaya ito din ang isa sa dahilan kung bakit mas minabuti ng dating Eat Bulaga host na mag-migrate sa United States para tustusan ang pangangailangan ng anak nito. So talagang nakakaiyak, nakakalungkot dahil sa murang edad nga nito ay may dinadala itong kakaibang karamdaman. And at the same time mga kaparokya ay nakaka-inspire dahil makikita sa bata ang tapang at lakas ng loob nito mentally, emotionally at physically. In fact, mga kaparokya, gold medalist to ng badminton sa inter-school badminton competition. So meaning, sa likod ng iniinda nitong karamdaman ay achiever itong si CJ. Kaya nakaka-inspire at talagang nakakahanga ito. So grabe, last time ay tungkol sa kwento ng pag-ibig ng isang lesbian at gay na lubhang nagpaiyak at nagbigay saya sa atin kahapon. At ngayon naman po ay about sa kakaibang sakit ng isang tao. Yan ang maganda sa segment na to dahil nasasalamin dito ang iba't ibang kwento ng tao. So hanggang dito na lang mga kaparokya. Magsiingat po tayo. Thank you and God bless.